Diyos ay nauunaw sa atin. Dapat din tayo ay mauwaw sa Kanya. Kapag po tayo ay hinahanap natin siya, the Bible said, if you seek me, you will find me. Amen. Hallelujah. Parang wala nakakarinig doon eh. Kung sa Tagalog, para po maintindihan natin, kung hahanapin mo ako ng buong puso, matatagpuan mo ako! Sabi ng Panginoon Diyos. Chinese na lang tayo. So you're speaking in tongues na lang tayo. Di ba? Amen? Ano ang resulta kapag tayo ay hinipo ng Diyos? Number one, the touch of God will change your life. Amen. Once you experience God, once you experience His presence, once you experience His glory, your life will never be the same again. Amen. It takes one touch to change everything. Kagaya, hallelujah. Kagaya nung 12 taon nang dinudugong babae. Siya ay naging desperada. Naituro ko na sa inyo yan. Siya ay umaw na pagalingin siya ng Panginoong Jesucristo. Ginawa niya ang lahat, makalapit lang sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, wala akong pakialam, paraphrase. Wala akong pakialam, kahit ako'y duguin, ma-hospital ako, ma-ambulansya ako, makapiling ko lang ang Diyos. The time she touched the hem of the garment, o yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo, immediately, suddenly, God healed her. Amen. Amen. The time you experience the Lord Jesus Christ, the time you experience His presence, the Bible said in 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, the time you enter into the presence of the Lord, you are already a new creation. The old has come and the new has come. Amen. Tagalog, interpretation of tongues. Sino man nasa Panginoong Jesucristo ay bago ng nilalang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bagong nilalang ka na. Bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Wala na ang dating pagkatao. Behold, ikaw ay maging manatili. All things have became new. Amen? One touch changed everything in your life. Ganun dapat ang sinisigaw ng ating puso. Lord, I want to be with you. Pag pupunta po kayo ng River of God, dapat po ganun ang sinisigaw ng ating puso. Lord, I want your touch. Amen? Amen? Number two, the touch of God brings miracle, healing, and deliverance. The time na nahipo ng babae, o the time na hinawakan ng Panginoong Hesus ang patay na taong lalaki ng kanyang kabaong, siya ay nabuhay. Siya ay gumaling. Because with God, all things are possible. Amen? Balikan natin. Verse 13 ng Luke chapter 7. And when the Lord, Luke chapter 5 verse 13 to 14. 13. O yung buo na lang, yung buo. Buo na. Okay, verse 13. And when the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, do not weep. And He came and touched the offering cupping. Mapapansingin po dito, di ba, na yung time na hinipo ng Panginoon Diyos, siguro yung mga tao natakot that time, nagtakbuhan sila. Ang patay na buhay. Siguro na-embalsa na to. Ito yung kitchen. The anointing brings the dead
the dead back to life. No matter kung nag-backslide ka, nanlamig ka, o tingin mo, wala nang pag-asa sa buhay mo, sa Diyos may pag-asa. Amen. Amen? With man, it is impossible, but with God, all things are possible. Amen. Amen? The presence of God brings freedom from all demonic bondages. Amen? Ang kaaway po ay takot sa presensya ng Diyos. Amen. Hindi nga tayo kinakatakutan, pero yung presensya ng Diyos na nasa ating buhay, doon siya natatakot. Because when Jesus comes, all the works of the enemy shall be destroyed. Amen. Sa Tagalog, pag si Jesus ay dumating, suddenly, lahat ng gawa ng kaaway, sakit at karamdaman, kahirapan, ay mawawasak, mabubutol, sumpa, mawawasak, mabubutol, sumpa, kasalanan, sumpa na kahirapan, sumpa na sakit at karamdaman, ay mawawasak. When Jesus comes, the time you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, na tumalikod ka sa lahat ng kasalanan mo, God will give you freedom. Amen? Because what the Spirit of the Lord is, there is freedom. He is the way, the truth, and the life. The truth shall set us free. Amen. Amen? Amen. Kaya we need to magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon because He is the truth. Si Jesus Christ, we need the Word of God because the Word of God is the truth. Para tayo ay makalaya sa lahat ng mga atake ng kaaway. Amen? Kaya nagigigil ako sa Satanas sa lahat ng kanyang demonyo. Tinabi ko, give your best shot. Give your best shot. Because if God is for me, who can be against me? Amen. Amen? Amen? Give your best shot. Kung makatay ako, alam ko sa langit ako. Amen. Makakapiling ko, Panginoon. Kahit anong gawin niya sa atin, lagyan niya tayo na sakit at karamdaman, kahirapan, matitinding problema sa buhay, still, nothing can separate us from the Lord. Amen. Amen? Pamatay ka naman mabuhay, still, hindi ka mapabayaan ng Panginoon sa Kristo because sabi na sa John chapter 10 that nothing can touch me. No one can snatch you out of my hands. Amen. Hindi ka hahayaan ng Panginoon Diyos. Sa gitna ng iyong problema, sa gitna ng iyong pangangailangan, sa gitna ng kahirapan, hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka papabayaan ng Diyos. Hindi ka mababayaan ng Diyos. God will never leave you nor forsake you. Amen. Posible na ikaw ang forsake sa Panginoon, but still, God will never, promise niya yan, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya papabayaan. Ayan ang kanyang pangako sa atin. Amen? Alam niyo po, I received a revelation last Monday. Sinabi ng Panginoon, dun sa akin, alauna ng hapon bago mag-soaking. Sabi niya, I am releasing my healing anointing upon my people right now. Sa oras na ito, God is releasing His miracle, power, anointing, healing upon your body. Kung meron ka sakit at karamdaman sa umaga nito, hindi mo na kailangan dalhin niyang paglabas mo sapagkat pinagaling ka ng Panginoon. Itinabasa yung Bible niyo sa Isaiah chapter 53 verse 3, 4, and 5. We are, present tense, we are healed. Past tense yung healed. Ibig sabihin, noon pinagaling ka niya, ngayon pinagaling ka niya. And Jesus is the same yesterday, today, and forever. Papagalingin ka niya ng Panginoon. Amen. I want my people well. Who is the body of Christ? Tayo ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Sino ang ulo ng iglesia? Ang Panginoong Jesucristo. Gusto ba ng Panginoong Jesucristo na meron sa sakit sa katawan niya? Ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, sickness and diseases
Sickness. has no place in my body. No place. Si Jesus hindi nagkasakit. Si Jesus hindi nagkasakit. Kaya i-claim din natin yung pangako niya because yung inheritance na meron siya, meron din tayo. Amen? Greater is He that is in us than He that is in the world. Amen? Amen. At sinabi niya dito sa akin, the enemy, the devil, is attacking the health of my people. Inaatake niya ang ating kalusugan. Naglalagay siya ng sakit at karamdaman sa ating katawan. Tigtas, bulubong, kung ano pa yan, di ba? Kumain ka ng cake. Si Elijah, noong time na tumakbo siya, kaya siya sa pagkain. Meron ng hell na dumating. Siya hindi ang hina. Sabi niya, cake. Ano pinakain sa niya? Cake. Amen. The word of God is like a cake. It brings healing into our body. Amen? Sabi niya, the health of my people. But I am giving them divine health and divine life. Amen. John 10:10, for the thief comes only to steal, kill, and destroy. But I have come that they might have life and have it more abundantly. Amen. Amen? Yes. Salvation and healing is inseparable. Sulat niya. Salvation and healing is inseparable. Hindi mo pa pwede paghiwalayin ang kaligtasan at ang kagalingan. Amen. Amen? Binibigyan tayo ng Diyos ng tatlong bagay. Healing, health, and life. Amen? Because He is the life. Number 3. Number 3. The touch of God brings revival. Amen? What is revival? Sabihin niyo sa akin, ano ang revival? Sabay-sabay. What is revival? What is revival? Kasi sinabing revival, again, revival, life. Magkaroon ng buhay muli. Gusto nyo ba sa umagang ito, magkaroon tayo ng buhay muli? Amen. Amen? Gusto nyo ba sa umagang ito, na magkakaroon tayo ng buhay muli? Kung dati, kung noon nagsasawa ka na, sa ngayon nagsasawa ka pa rin mag-worship sa Panginoon. Still, God will revive you. Amen? Amen. Anong first step sa revival? Gusto ng Diyos maging on fire tayo. Sabihin niyo sa inyo katabi, God wants you to be on fire. God wants us to be on fire. Ano yung mga verse dyan? Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse 11. Sabi ni John the Baptist sa mga tao na nagpapabautismo, binautismo ko kayo sa tubig para sa tanda ng iyong pagsisisi. But He, Jesus Christ, He who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire, because God wants you to be on fire. The fire of God will cause you to fall in love with Jesus. The fire of God will cause you to be compassionate to the lost. Gusto ng Diyos na ikaw ay maging on fire. Maging on fire. Maging on fire. Sino dito gusto maging on fire? Sino dito gusto maging on fire? You will walk in revival. You will walk in signs and wonders. I am rising up right now. I am not preaching the gospel. I am not preaching a sermon to you. Also, I am preaching the gospel. Hindi ako nag-share ng sermon sa inyo. I am prophesying right now that God is raising up an end-time army who will go to battle because they are on fire. They are on fire. Sila ay on fire. Sila ay sila ay puno-puno ng passion to serve